At bakit nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ni singkong duling walang binabayad na buwis. Yun po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, meron kasi mga scheduled for discarding used clothing sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle, pero instead na i-recycle, pinapadala itong basura. We have PD 2033 in 1986 na sinasabing bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. We have RA 4653 na sinasabing bawal ang pagpasok ng mga used clothing sa bansa except to donate sa mga victims ng calamities. At bakit nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas? And BIR and Customs not doing about it. May kinikita ba tayo, BIR? Alam niyo ba kung sinong pumapasok, nagpapasok nito mga ukay-ukay? Ni singkong duling, wala kinikita tayo dito. That's why I passed a resolution, a bill na para buwisan na itong ukay-ukay para pagkakitaan naman ng ating gobyerno. But for now, I challenge the BOC and the BIR do something. Kaya nga pinagbawal yan, alam niyo itong batas na ito, dahil it can cause diseases. Those are used clothing. Yun ay mga tinapon na sa basurahan. Tinapon na yan sa dumpsters. At pinulot ng mga magagaling na Pilipino sa ibang bansa at may contact sila para i-ship dito libre. Ito po, Mr. Chair. I need to ask the BIR directly right now. Victoria Wave Special Economic Zone dyan sa may Caloocan. And in October 2021, July 13, excuse me, pumunta po yung mga taga-BIR para inspect itong binanggit kong kumpanya dahil sa tad na violation. Ang tanong, ano na nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13 dito sa company ito, OPMC? Meron ba isang matapang dito? Go ahead, please. Good morning, Senator Raffy. I apologize, Your Honor. We don't have the information right now, but we are already asking the concerned Revenue District Office, which conducted the investigation, to provide us information, and we will provide the committee once the data or information are available. Meron pang isa. Si Commissioner Romeo Lumagul Jr., he was the one who inspected the factories inside the One Subic Premier Manufacturing Corporation. Okay? At marami siyang nakitang tad na violation. What happened to that inspection? Anong naging resulta? Show it to us. Show it to us na hindi moro-moro lang yung ginawa niyang mga inspeksyon. Kasi Mr. Chair, meron po ako suggest. Siguro it's about time the Congress and the Senate should have an oversight committee na lahat ng LOA na ini-issue ng BIR at Bureau of Customs kinakailangan monitored natin. Kasi dito sa letter of authority, ang kumikita lamang yung earring officials, yung earring companies na napadala ng LOA at yung agency nag-issue ng LOA. Example, Mr. Chair. Ang deficiency is 1 million. For the sake of argument, lilitan ko lang. 1 million, papadala ng LOA. Magre-report kayo na padala ng LOA. Sasabihin, boss, yung 1 million hindi ko kaya, etc., etc. Sasabihin ng agency nagpadala ng LOA, magkanong kaya mo? Boss, ang kaya ko lang is 20,000. Dagdagan mo, boss, ang kaya ko lang 100, last. O sige, yung 900 discounted na. Pero yung 100,000,
50 for you and 50 for the government. Maghati yung agency at kung sino man nagpadalang LOA at sasabihin yung kalahati, kahit papaano, may resibo, kikita ang gobyerno. Ganon po yung kalokohan sa LOA. Alam niyo po itong taga-BIR at taga-Bureau of Customs. That's the reason what I would like to happen, Mr. Chair, you being the chairman committee, and I'm being the vice, na dapat magkaroon na talaga. Sir, excuse me, I'm talking. Paano ko ma-concentrate, sir, kung nagsalita ka na ano ako? Okay. Well, then, you want to talk? Go ahead, sir. Okay. Sa Ways and Means Committee, Mr. Chair, siguro it's about time mag-create tayo ng tinatawag na oversight to make sure lahat po ng LOA ay legit, hindi po ginagamit para lamang mangikil, para magamit lamang sa korupsyon.